ating scripture reading. Nasa John chapter 6, verse 22 hanggang verse 40. Okay. Verse 22 hanggang verse 20. At sabay-sabay natin ibigkasin yung verse 35 bilang ating ikawang text sa ating pag-aaral. Okay? John chapter 6, verse 22 hanggang verse 40. Ganito ang sabi, kinabukasan ay nakita ng mga taong nakatayo sa kabilang pampang ng dagat na dooy walang ibang bangka maliban sa isa. Nakita rin nila na hindi sumakay sa bangka si Jesus na kasama ng kanyang alagad. Ay ang kanyang alagad lamang ang umalis. Verse 23. Gayon man, may mga bangkang dumating mula sa Perias, lapit sa pook na kanilang pinainan ng tinapay. Pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus o ang kanyang mga alagad man, sumakay sila sa mga bangka at sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Verse 25. Nang siya'y kanilang makita sa kabilang pampang ng dagat, kanilang sinabi sa kanya, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus, totohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain na sisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo, anak ng tao. Sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang anak. Verse 28, sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan namin gawin upang magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinuri. Sinabi naman nila sa kanya, ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo. Ano ang iyong ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Dahil ng nasusulat, kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababa mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumampalataya. Verse 7, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itatakoy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa uling araw. Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng sugo, ang bawat nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Verse 35, sabay-sabay natin bigkasin. Dali, yan. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, at malapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman. At ginawang paksa sa ating pag-aaral ay
Our sustaining bread. Our sustaining bread. Ang tinapay na nagpapanatili. So ang tinapay na nangangalaga, nagbibigay tuloy ng buhay. At mamaya sa entire sermon natin, matutukoy ninyo kung sino ang ating tinapay na nagpapanatili. Kung tayo ay magiging tapat lamang, tayo actually ngayon ay nasusuhay. Patuloy tayong nagsusumikap na magpatuloy. Ibig ko sabihin, tayo yung gigising sa umaga, magtatrabaho, at sa pagtatrabaho, ang play ay gaway sa sahod, bibili ka ng pagkain, babayad ka ng rent, sa kuryente, sa tubig, o sa iba pang mga bayarin. At yun actually ay paulit-ulit lamang. Same cycle. Parating ganun. Kung iyong o-observe, titignan mabuti. Gising ka, tatrabaho, sweldo, pagkain, babayad. At kung tutusin, tayo naghahanap buhay para ma-provide natin o maibigay natin yung pangangailangan na ating pamilya. Para meron tayong paipakain sa kanila. Meron tayong pagkain sa ating pagkainan. Makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Sal, kapihan, pero sadly, kahit meron kang maraming pagkain, o kahit napo-provide mo yung pagkain sa kapagkainan ng iyong pamilya, meron pa rin sa atin na parang nananatili pa rin na kulang siya. Meron pa rin siyang hinahanap. Meron pa rin kakulangan sa loob. Meron pa rin kakapusan sa kaniyang puso. Hindi pa rin sapat, kumbaga, ang meron siya. Hindi pa rin sapat na nakakapag-provide siya ng pangangailangan ng kanya. Kung titignan mo ang ating sanlibutan ngayon, dito sa ibabaw ng lupa, yan talaga yung makikita mo sa ating panahon. Ganyan, gumagalaw o kumikilos, kung iyo lamang o obserbahan ang ating sanlibutan ngayon. Maraming tao, may pagkain, ngunit, gutom, sila inspiration. Tawag yan, maraming tao, may pagkain, pero sa loob, sila ay mga gutom. At ito, mga kapatid, ang siyang pinupunto ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating chapter na pag-aaralan sa John chapter 6. Dito nga sa ating key text, sa verse 35, tingnan natin muli sa ating mga Biblia, yung
binanggit dito sa 35a, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Sa Ingles, I am the bread of life. At yung salitang iyan, lalo o particular doon sa salitang I am, sa Tagalog, ako nga, ito yung unang I am ng ating Panginoong Jesus dito sa aklat ng John. At itong sinabi niya na ako nga, o yung salitang I am, yan ay salita o kapahayagan o deklarasyon ng ating Panginoong Jesus kung sino siya. Kung sino siya. Yung salitang I am, nagdedeklara kung sino siya. At sino siya para sa iyo? Sino siya para sa akin? Sino siya para sa ating lahat? Siya ay Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung maalala ninyo yung sinabi sa aklat ng Exodo, Kapitulo 3, talata 14, saan natin mga biblia? Sa Exodo, Kapitulo 3, talata 14, Exodus 3, verse 14, ganito ang sabi, sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako nga. I am that I am. At kanyang sinabi, o ganito ang sasabihin mo sa anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni. So yung salitang I am doon, binanggit niya ng Diyos kay Moises. Kaya kapag ngayon na binanggit ng ating Panginoong Jesus yung salitang I am, ang sinasabi niya rito, siya ang Diyos, Jesus ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Sinabi niya na I am the bread of life. Sinasabi diyan ni Jesus, siya ang Diyos, and at the same time, sinasabi niya na siya ang nagbibigay ng buhay. I am the bread of life who gives life. I am the one who gives you eternal life. Now, kung titignan natin, o babalik tayo sa ating chapter na pinag-aaralan, sa John chapter 6. Particularly dun sa verse 31, John chapter 6, verse 31, ganito sabi, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat. So dito, binanggit ng Panginoong Jesus yung scripture. So, he himself quoted scripture. So, yung salita na iyan, na binanggit niya rito, ay makikita natin sa Psalm 78, verse 24. At yung binanggit niya, sabi niya, gaya ng nasusulat, kanyang binigyan sila ng tinapay, naggaling sa langit upang kanilang makain. So mga tao na nakikinig sa kanya sa mga sandaling ito, in fact, ang kanilang nasa isipan ay yung tungkol sa mana sa nakaraan. Yung mana, nasa isip nila yung mana sa panahon ni Moises. O yung sa nakaraan. Ngunit ang ating Panginoong Jesus dito sa ating pag-aaral, yung sumunod na talata, ang ginawa ni Jesus, kinorek niya sila. Itinuwid, itinama ni Jesus yung kaisipan ng crowd, ng maraming tao na nakikinig sa kanya. Basahin natin sa verse 32. Ganito sabi, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit.
kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. So dito makita natin paano itinuwid ni Jesus yung mga tao. Sinasabi niya, uy, hindi. Yung kay Moses ang tinutukoy ko rito. Hindi yung Israel na habang sila'y naglalakbay doon sa wilderness o habang sila ay nagpapunta doon sa promised land ay bumabagsak yung tinapay. Hindi yun ang tinutukoy dito. Hindi yun ang pinatutungkulan ko dito, sinasabi riyan ng ating Panginoong Jesus. At higit pa ron, meron din siyang mahalagang binanggit sa verse 33 at dito natin makikita na hindi lamang ibinibigay rito ng Diyos yung tinapay sa nakaraan. Dito makikita natin na ngayon, ang ibinibigay ng Diyos ay yung tunay na tinapay. At yung tunay na tinapay na yun ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Siya yung tinapay ng buhay. Kaya nga sabi niya, I am the bread of life. Verse 33, saan yung sabi? Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Iyon ay ang ating Panginoon, Hesus Kristo. Kaya nga sa ating unang pag-aaral o ating unang punto, the giver of life. The giver of life. Si Hesus Kristo ang nagbibigay buhay. Now, sabi sa verse 34, sinabi nila sa kanya, tayo po sa Tagalog, kanila yung nakalagay. Dapat kasi kasi pausap nila ay Panginoon. So, underline nyo na lang pagpay nyo ng kanya. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Nasa English, Sir, give us this bread always. Yun ang sinasabi. Kung titignan mo yung mga salitang yan, para bang sila, yung crowd, ay meron silang pananampalataya sa Panginoon. Kung titignan mo, uunawain mo, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay nito. Nagtitiwala sila. Meron silang paniniwala. Meron silang pananaw. Para bang may pananampalataya. Pero sa katunayan, kung totoo, yan ay hindi tunay. Pananampalataya yun. Para bang sila yung babaeng Samaritana na naka-encounter ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 4 verse 15. At kung yan ay ating babasahin, yan ay kahalintulad ng kapahayagan o pahayag sa ating chapter na pinag-aaralan. Sa John chapter 4 verse 15, sabi nung Samaritan woman sa ating Panginoong Hesus, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mapuhaw o pumarito pa upang umigib. So, kung babalik ka ngayon sa ating chapter na pinag-aaral dito sa chapter 6, yung crowd, anong gusto nila? Ang gusto lamang ng mga tao ay yung kung ano yung ibibigay ni Jesus. Yung kayang ibigay ni Jesus. Hindi siya mismo. Yung kanilang gusto. Hindi siya bilang Panginoon ng kanilang buhay. Hindi siya bilang tinapay ng buhay. Gusto lamang nila yung maibibigay. Kumbaga, ang gusto ng mga tao, ng crowd, ay yung real bread, yung totoong bread, literal na bread. Yung totoong pagkain. Yun lang yung kanilang gusto. Para nang sa ganon,
hindi na sila mahirapan. Nang sa ganon, hindi na sila magtrabaho. Nang sa ganon, hindi na sila humayod. Kaya sabi nila, Panginoon, palagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Alam mo, maraming tao ngayon ang nananatili na ganito. Ganito ang maraming tao. Kumbaga, ito yung masasabi natin, meron silang espiritu ng katamaran. Meron silang spirit of idleness. Parang sinasabi mo, kilala ko si Jesus. Nauunawaan ko siya. Ano ang ginawa niya? But still, ang focus mo, ang tao nakatuon lamang doon sa mga bagay na hindi naman magtatagal. Nakatuon sila doon sa mga bagay na kalaunan ay mawawala naman sa kanila. Perhaps yun ang iyong mentality. Doon ka na masyadong nakatutok. Doon sa mga bagay na kalaunan ay hindi naman magtatagal. Kalaunan ay mawawala sa iyo. Yun ang nakakalito. Pastor, ano ba yung mga bagay na yun? Sinasabi. Pera. Hindi mo yan madadala pag namatay ka. Hindi sinasabing masama ang pera o masama ang kumita ng pera. Pero pagka doon ka na masyado nakatutok, diba? Masyado ka na nakatutok doon, sayang. Sayang. Mukha ngayon, linggo, di ba? Linggo ngayon, mahalaga ang linggo. Na ikaw ay nasa simbahan, nasa church. Sinasabi natin palagi, huwag tayong masyadong magpakalunod sa paghahanap buhay. Kasi even ang pagkatrabaho, hindi rin yan magtatagal. Darating ang araw, magiging senior tayo. Magre-retiro. I'm not saying na masama maganda. Pero kung doon na lang tayo, laging nakatupod. Or yung pag-i-invest natin ng tahanan, o ng bahay, o maganda, gusto natin maging maganda yung ating tahanan. Or even yung ating mga gadgets. Meron tayong laptop, meron tayong cellphone, meron tayong tablet. Pwedeng mawala yan. Kahit kung sa tingin mo, sa pagkilala mo sa iyong sarili, ikaw ay sikat, you are famous, pwede yang mawala din. Yung mga achievements, yung mga accomplishments mo, yan yung mga bagay na minsan tayo bilang mamamayan, bilang tao, bilang Kristiyano, doon na tayo masyado nakafocus. Hindi mo namamalaya, hindi mo alam. Yan, isakari ko, nasa pagdating sa Panginoon. At ang katotohanan, iyan naman talaga kasi ang struggle ng ating puso. Yan ang struggle ng puso ng tao. Lahat tayo meron yan. Pero ito yung magandang balita dito sa ating pinag-aaralan. Merong magandang balita na ibinabahagi sa atin o sinasabi sa atin dito ang ating Panginoong Hesus. At dito nga sa ating chapter na pinag-aaralan, sa chapter 6, sa verse 12, meron diyang binanggit na mahalagang mga salita ang ating Panginoong Hesus. Sa verse 12, actually ito yung matapos na magmilagro si Jesus, ang ating Panginoon, sa maraming tao, yung miracle na ginawa niya, naalala ninyo yung 5 loaves and 2 fishes. Pagkatapos yan, nung milagro niya sa 5 tinapay at 2
isda. Anong sabi niya sa verse 12? Tingnan natin. Nang sila'y mabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, listen, tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis. Stop muna ako doon. Ibig sabihin, or sa ibang salita, yung pinagputol-putol na lumabis, kumbaga mga tira-tira. Yung mga tira-tira. Perhaps, maaaring pakiramdam mo, napakaliit mo. Kasi pagka tira-tira, pira-piraso yan. Maliliit. So kung ikukumpara yan sa iyong sarili, parang ikaw, pakiramdam mo sa iyong sarili, ikaw yung tao o yung isang Kristiyano na napakaliit. Yung bang, kung i-apply mo to sa buhay mo ngayon, parang ikaw yung nagsusumikap na sumunod kay Hesus Kristo. Ikaw yung Kristiyano na gustong-gusto mong maglingkod sa Panginoon, kaso, merong mga pagkakataon, pangyayari sa buhay mo na parang napakadali mong ma-discouraged. Napakadali mong manghina. Napakadali mong mag-back out. Napakadali mong huwag ituloy. Ang dali mong madismaya. Perhaps, maaaring ikaw yung Kristiyano na ang pakiramdam ay you are broken. Kasi pagka pira-piraso, ano yan? Broken. Meron kang tinatawag na broken relationship. So yung Kristiyano na mayroong tinadalang conflict o gulo o pag-aaway-away perhaps sa iyong mga mahal sa buhay. Pero nasa pamilya ka na hindi kayo magkasundo. Mayroong broken relationship na sinasabi. O mayroong broken relationship sa ngayon. Pero listen, balikan natin yung verse 12. John chapter 6, verse 12. Listen. Anong sabi niya nung sumunod? Upang walang anumang masayang. Kita niyo yun? Upang walang masayang. Ang pinupunto ko, kahit yung nararamdaman mo ngayon na tila ba parang napakaliit mo, na meron kang broken relationship ngayon. Listen, tapos nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon, handa ka pa rin sumunod sa Panginoon, lahat ng yun, walang masasayang, walang anumang masasayang sa lahat ng yan. And then pagkatapos niyang banggitin yun, kung magpa-fast forward tayo sa verse 37, sa John chapter 6 verse 37, ano sabi ni Jesus? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itatapoy. Yan yung pangako naman niya sa atin. Kung ikaw ay tunay na lalapit kay Hesus Kristo, hindi kanya i-reject. Hindi kanya itatapoy. Kahit papakiramdam mo o sa paglapit mo, ikaw yung tao na parang anliit-liit. Parang ikaw yung tao na napakahina ng iyong pananampalataya. O yung pananampalataya mo tila broken.
Ano sabi ng Panginoong Yesus dito? Kung ikaw ay tunay na lalapit sa Kanya, hindi ka niya tatapon. Kung tunay kang lalapit sa Kanya, tatanggapin ka niya. So dito sa ating e-text, mga kapatid, yung proud, ang gusto nila yung physical friend. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Ang sinasabi niya, ako ang magbibigay sa inyo ng buhay. Buhay para sa inyong mga kapitbahay. Yan ang sinasabi niya. Siya ay Diyos na nagbibigay buhay para sa ating kaluluwa. Para sa ating kaligtasan. Ngayon, sa pangalawa nating pag-aaral, pangalawang punto natin, the keeper of life. Siya ang mag-iingat, mga talaga, magpapanatili ng ating buhay. So una, the giver of life, and second, the keeper of life. So dito sa ating text na pinag-aaralan, balik tayo, John chapter 6, verse 35. Ano pa yung ating dinabasa? Sabi doon, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. So, dito ang ating Panginoong Yesus, gumamit siya ng dalawang salita na mahalaga din. Okay? Meron siyang dalawang salita na mahalaga na ginamit. Ano yun? Ano yung salitang yun? Yung salitang come and believe. Come and believe. O sa figure of speech, ano yung come para believe? Ano siya? Siya ay verb. Diba? Verb. Verb is an actual word. Diba? So yung isa yung salita na nagsasaad ng kilos, galaw, o kalagayan sa isang pangungusap. So pag sinabi mong come, ang ibig sabihin niyan, to believe in you. Salitang come, ay upang sumampalataya ka sa Kanya, kay Jesucristo. Pag sinabi mo namang believe o believe in Him, ang ibig sabihin niyan ay lumapit ka sa Kanya. Okay? Am I clear? Come, meaning to believe in Him. Believe, meaning to come to Him. So, ang conclusion, pagka pinag-aralan mo, hinimay-himay mo ang talatang ito na pinag-aaralan natin sa verse 35, hindi lamang pala ito basta head knowledge. Hindi lamang pala ito sa ating mga kakote. Hindi lamang ito sa ating kaisipan. Kasi ang pagsampalataya, ang ibig sabihin niyan, magtitiwala ka kay Jesus. Magtitiwala ka sa Panginoon. Para siyang tinapay tsaka tubig. Tiwala ka na yun ay makakabusog sa iyo. Yun, pag pinake mo yun. Tapos sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ba dyan sa talata na ating pinag-aaralan, yung salitang hindi magugutom at yung salitang hindi kailanman mauuhaw. Parang pagkatinig mo siya, tinanggap mo siya, parang Kristo'y dapat tanggapin. Christ must also be received. Kapit, palataya, tanggapin.
Kaya na sinabi ng John 1:12, but as many as received Him. Nagpapakilala sa atin, siya ang tinapay ng buhay. Kapit manampalataya. Siya. Sa verses 37 hanggang verse 40, ito, sa mga talatang ito, verse 37, 38, 39, hanggang verse 40, ang Panginoong Yesus, nagtuturo siya dito ng malalim. Biglang lumalim yung kanyang tinuturo. At ang kagandahan, meron siyang mabuting balita na binabanggit para sa atin. Na siyang magbibigay sa iyo ng malaking kapanatagan o ng malaking kaaliwan, kasiyahan sa iyong puso. Meron siyang dalawang katotohanan na ibinahagi diyan tungkol sa kaligtasan, sa iyong ikaliligtas, ating kaligtasan. At sa verse 37, ang sabi doon, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Yun ang katotohanan na ang Diyos ang siyang soberanong Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Diyos na ginagawa niya kung ano ang kanyang maibigan. Diyos ay Diyos. Yan ang ibig sabihin ng talatang yan. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. And listen, sa sumunod na mga salita, at ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Mapapansin naman natin doon yung responsibilidad ng tao. Our responsibility. Kailangan mo lumapit. Yun ay biyaya ng Diyos sa iyo. Biyaya ng Diyos na makalapit ka kay Jesus. Para siya iyong tagapin. Tayo. At anong pangako ng Diyos? Anong pangako ni Yesu Cristo? Hindi kanya itataboy. Na verse 38 hanggang verse 39, ito naman sinasabi ng Panginoong Yesus na siya ay naparito. Na si Jesus ay bumaba mula sa langit para tuparin, para kanyang ganapin ang kalooban ng kanyang Ama. Sabi ng verse 38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Notice, tingnan mo mabuti, masdan mo mabuti yung assurance ng kaligtasan na ibinigay niya para sa atin. Notice the assurance of your salvation. Anong mapapansin mo? Mapapansin mo dito, mapapansin natin dito, walang sino man na siyang tunay na lumalapit kay Yesu Kristo na kanyang itataboy. Walang sino man na kanyang na tunay na lalapit kay Jesus na ire-reject niya. Walang sino man na tunay na lalapit para bang bahala ka dyan, walahan pa ko sa'yo, makasalanan ka. Hindi ganun si Jesus. Kung sino man na kabilang kay Jesus Kristo ang mawawala. Wow. Sino man kabilang kay Jesus Kristo ang mawawala sa kanya kailan. Ang bawat isa na sumampalataya sa kanya, ano pangako,
Kanya silang bubuhayin. Bubuhayin saan? Bubuhayin tungo doon sa walang hanggang buhay. Kaya kahit ang kamatayan, listen, kahit ang kamatayan, hindi niyan kayang agawin yung kaligtasan na natanggap mo kay Yesu Kristo, yung walang hanggang buhay. Hindi yan kayang talunin ng kamatayan. Dahil si Kristo mismo, tinalo niya yun doon sa krus ng Kalbaryo. Diba siya ay inibig pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. That's the gospel. Yun ang ebanghelyo. Yun ang mabuting balita. Nakita natin sa salita ng Diyos. So tayo ng mga mananampalataya, ang ating kasiguraduhan, katumpakan, natiyakan ng kaligtasan na ito. Hindi dahil tayo ang may hawak kay Kristo, kundi dahil si Kristo ang may hawak sa atin. Kita niyo? Yun ang magandang balita. Hindi tayo yung nagsusumikap na hawakan, hagkan, i-embrace si Christ, kundi si Christ mismo ang gumagawa nun sa atin. He is the keeper of our life. Christ, the keeper of life. Ano sabi ng John 10? Ang ganda nun. John chapter 10, verse 28 and 29. John chapter 10, verse 28, 29, sabi, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Anong sabi ng verse 30? Ako at ang Ama ay iisa. Nakita niyo yun? Kung paano tayo pangalagaan ni Kristo. Paano niya panatiliin ang buhay na mayroon sa atin. Kanyang ibinigay yung buhay na walang halikan. Siya'y naparito bilang ating tinapay ng buhay. Siya ay naparito para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Anong epekto nun? Upang kanya tayo panatiliin ang habang buhay. So, sa aking pagtatapos, kung wala si Kristo, palagi kang magututol. Kung wala si Kristo, palagi kang magututol. Pero kung nasa iyo si Kristo, hindi ka na kailanman magututol. Hindi ka na kailanman. Yan ang pangako. Merong binanggit si John Calvin. Gusto ko ito. Sabi niya, Christ is the only food of the soul. And apart from Him, there is nothing but a starvation. Try ko itagalog po. Kristo ang tanging pagkain lamang ng ating kaluluwa. Kung wala siya, palagi kang sudo. Ito spiritual. Kaya, ito ang challenge ko sa inyo mga kapatid. Huwag sana nating sayang yung ating buhay doon sa tinapay na hindi naman magtatagal. Kagaya ng mga nabanggit ko kanina. Huwag sana nating sayangin yung ating buhay doon sa tinapay na hindi naman magtatagal. I mean, tayo masyadong nakapokus doon. Lumapit ka kay Kristo. Manampalataya ka kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo.
Hindi siya literally o yung laman mismo niya ang tatanggapin. In spiritual term, siya ay yung sasampalatayanan. Tatanggapin sa iyo. Dahil sa kanya, ikaw ay mayroong buhay. Dahil kay Kristo, ikaw ay may buhay. At yung buhay na yan, na kanyang ibinigay sa iyo, ay magpasawalang ako. Kaya yung ating text, kaya yung ating topic, He is our what? He alone is our sustaining. Christ, our sustaining. Si Yesu Cristo. Ating tinapay, papanatili, ang alapra sa atin. Siya na may akdab ng pananampalataya at siya rin ang agtatapos. Ganun kanya pinangangalan. Ganun kanya binigyan ng buhay. Yung buhay na yon, kanyang ingatan. Hindi na yan kayang agawin. Sino man. Amen. Tayo na lang. Kailan namin Diyos, salamat po sa mensahe na iyong pinagkaloob sa amin. Ang mga salitang ito ay nakapagdulot ng kalakasan sa aming spiritual. Panalangin namin na kami ay mapagpatuloy. Patuloy mo kami biyayaan na buhay at ng kalakasan. Kita namin na ikaw ang pinapay ng buhay. Guys, sa amin ang walang hanggang buhay at nagpapanatili sa aming buhay. Diyos, nandili ito sa aming isipan at sa aming puso. Tulungan kami may sa pamuhay ng aming mga nais sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa ating sa akin. Tayo ngayon ay darako na sa pagkakaloob sa ating Panginoon.